Zombie, zombie. I've been reborn. Hindi ito panaginip. Sa nakaraang buhay, nagkaroon ng malawakang outbreak ng zombie virus sa buong mundo. Para mabuhay, patuloy akong nag-ipon ng supplies at pinalakas ang shelter, pero sa huli, tinalo ako ng dalawang pinakamalapit sa akin. Si Suanwan at Linfeng. Itinulak nila ako mula sa bubong, yung masamang ngiti nila. Hindi ko kailanman makakalimutan sa buhay na ito. Ibabalik ko ang hirap na dinanas ko. 10 beses, 100 beses sa inyo. Kahit ang langit ay hindi makatarungan, binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Hindi ko ito sasayangin, ang unang gawin magtayo ng sapat na ligtas na kanlungan. At si Suanwan. Linfeng, hintayin niyo lang ako. Gagawin kong impyerno ang buhay niyo sa buhay na ito. Pagkatapos nito, mayroon pa. Siamo. Hoy Wanwan, anong nangyari? Linchech, patay ka na ba? Bakit ang tagal mo sumagot? Sinong nangakong sasama sa kin mamimili kahapon, ngayon na? Kung hindi, break na tayo. Ang bahay ay naging malamig na numero. Akala nila nababaliw ako, nagmamadaling mag-cash out. Ako lang ang nakakaalam, ito lang ang pag-asa ko. Bawat benta, bawat sentimong pumasok, ay pambuhay na puhunan. Hindi lang bilihin ang kailangan, pati delata, gamot at gasolina. Kapag dumating ang bagyo, may pag-asa para sa bawat araw. Pala, kutsilyo, pana. Pangharang sa mga panganib, ayaw kong manakit. Pero kailangan kong maghanda kapag nawala ang kaayusan. Kapag nagkawatak-watak, ang magpoprotekta sa akin ay ang mga malamig na kagamitang ito. Boss, anong gagawin mo? Ang tibay nito. Personal na hilig, extreme survival experience, bilisan mo. Siguraduhin de kalidad. Pasensya nagsiyamo, hindi ko sinasadya ang privacy mo. Pero ito lang ang paraan para matulungan kita. Kuya, narinig kong ipinagpalit mo ang bahay. Anong nangyari? Tulungan kita, bilang kapatid. Nag-invest ako sa proyekto na daya ako. May bago raw na supermarket sa Kanluran, Global Mart. Kumpleto raw ang mga bilihin. Gusto kong isama si Wanwan mamasyal. Pero wala na akong gana ngayon. Sej, aalis na ako. May kailangan ka, tawag ka lang ha. Sa kasakiman ni Linfeng. Siguradong pupunta siya sa supermarket na yon. Sila lang kilala sa mga luxury goods at imported na pagkain para mag-survey. At sa oras na yon, ang mga bagay na ito ay magiging walang kwenta na. Magsaya ka sa darating na pagsasaya ng mga zombie. Linchech, gutom na ako. Please, makasama mo kumain. Pasensya na, Wanwan, medyo busy ako nitong mga nakaraang araw. Maraming trabaho, sa susunod na lang tayo magkita. Linchech, tumanggi ka sa akin. Countdown, 4 na araw na lang. Air filtration system, simulan ang pag-test. Wanwan, delikado ngayon, mag-ingat ka. Napala, nabasa ko sa internet. May super lakas na self-defense spray. Pwede mong gamitin para protektahan ang sarili mo. Gusto mo bang mag-stop? Hindi talaga ako makakaalis. Sabi nung berdeng pagong. Ang lakas daw ng spray na to. E di mag-stock tayo na maraming kahon. Tapos na ang mundo. Akala mo self-defense spray ang makakapigil sa zombie. Naiisip ko na ngayon ang itsura ninyong dalawang tanga. Hawak ang spray, nakaharap sa mga zombie. Ang oras ngayon ay Hulyo 18, ang huling araw.
Bigla ang hindi maipaliwanag na panahon, umuulan ng asid sa buong lungsod. Pangunahing pagsusuri, may hindi kilalang pathogen. Huwag lumabas ang lahat ng mamamayan, isara ang mga bintana at pinto. Huwag hawakan ang ulan. Ambulansya, kailangan sa West District. Ay, huwag lumapit. Pulis, may nagwawala dito. Nangangagat ng tao. Lincheche, inutusan kita. Sagutin mo ang telepono. Kahit nasaan ka man, sagipin mo kami agad. Unang araw ng zombie, mahina ang pandinig, mabagal ang galaw, reaksyon sa liwanag. At sa sobrang lakas na tunog, isang araw pa lang, nakalimutan na ang sakit. Parang kailangan niyong paalalahanan. Sino ang nagloloko sa akin? Si Wang sa kabilang building? O kaya si Lee sa likod na building? Ang production day ay 6 na buwan na ang nakalipas. Fench, baka naman, si Linchech, parang matagal na siyang walang balita. Kalakalan. Hindi niya nga maalagaan ang sarili niya. Siguradong ibang hayop yan. Kung tutulungan siya, baka ma-expose tayo. Magdudulot ang hindi kailangan. Na problema at kahinaan. Pero kung hindi tutulungan, ewan. Kunti lang ang kinakain ni Fench. Kami, araw-araw naglilinis ng hagdanan. Si Miso naman, wala man lang ginagawa. Mas marami pa ang kinukuha niya kaysa sa amin. Pagod ka na, Kuya Qiangzi, uminom ka muna ng tubig. Anong ginagawa mo, gago? Ano ang problema mo, Linfeng? Manahimik ka, puta. Tingnan mo nga. Ngayong may problema ko, naghahanap ka na agad ng iba, no? Talaan ng obserbasyon sa 4 zombie, lumalawak ang kilos ng mga zombie. May mga maliliit na grupo, 3 tandang bawas 5 isa, na nagkakasama-sama. Hindi na gaanong nagre-react sa mga ordinaryong ingay. Sa biglaang pagbabago ng liwanag, nagiging maingay sandali. Parang may paunang kakayahang umangkop. Itinaas ang antas ng alerto ng kuta. Hindi na kaya ni Mama Momo. Habang may lakas pa ako, umalis ka na. Huwag mo akong bantayan. Delikado dito sa gusali. Hindi ako alis, Mama. Sasamahan kita. Makinig ka. Ito na ang hiling ko. Hanapin mo yung binatilyo na tumulong sa atin noon. Ang pangalan niya, Linchech. Narinig ko, malapit lang siya. Mabuti siyang tao. Kasama mo siya, mabubuhay ka. Mama!
Naku, Kuya Lincheche. Salamat. Yung gamot. tandaan mo. Lumabas nang hindi sumusunod sa alinman sa mga ito, kasama ang kilos sa loob ng klinika. Itinalagang pahingahan at kainan, bawal pumasok sa core area. Armory, monitoring room, at iba pa. Takdang dami ng supplies araw-araw, bawal magtago. Sundin ang lahat ng makatwirang utos ng tagapamahala. Manahimik. Bawal ang di kailangang usapan. Susundin ko. Salamat sa pagligtas mo sa kin at sa gamot para kay mama. Kahit na siya. Mga alas 3 ng hapon, pangalawang ventilador sa silangan. Sa labas, yung kalawang na metal may regular na kislap. Tumagal ng mga 10 segundo parang salamin ng teleskopyo. Teleskopyo ng mga tauhan ni Lin Feng. At ang punto ng pagmamatsyag, talagang matalino, ginamit ang mga dead spot ng kuta at mga gusali sa malayo para magtago. Magaling kang magmasid pero tandaan mo, huwag kang magmarunong. Ako ang nagligtas ng buhay mo. Dito, sundin mo lang ang utos. Hindi mo kailangang mag-isip, lalong hindi magpapaalala. Sa akin ang buhay mo. Naiintindihan mo? Naiintindihan? Si Lin Feng, ano ba talaga ang balak niya? Huling pagkain na lang ni Feng ito. Bukas ng tanghali, wala na talaga. Doon sigurado na puno ng pagkain at inumin ang loob. Linchechi na gago. Baka doon nagpapasara. Huling pagkakataon na natin ito. Pumasok tayo bago dumilim, basagin ang pinto. Hati-hatiin natin ang laman. Naka-activate ang perimeter defense system sa sira ng pader sa may palumpong. Maglagay ng tripwire activated flashbang at smoke generator. May ambush. Takbo. Isang hakbang pa, patay ka. Kiangzi kuya, nasugatan ka, nasasaktan ako. Di na ako makapagstay dito. Baliw na si Fengje. Mas magaling ka kaysa iba, dalhin mo ako.
Mag-isip tayo ng paraan para makahanap ng pagkain. Suwan, Qiangzi, anong ginagawa niyo? Feng, hindi, siya ang nanukso sa akin. Papatayin ko kayong dalawang hayop. Puta ka, tatakbo ka pa, karapat-dapat ka ba? Kuya, mali ako. Si Suwanwan na puta ang may kasalanan. Pinilit niya ako, tulungan mo ako, ibibigay ko siya sa iyo. Linchechi, bigyan mo ako ng pagkain. Kung hindi, papatayin ko siya, isipin mo na. Tulungan mo ako, huling bises na. Sasagipin mo ba siya? Sagipin siya. Hindi, nakaupo lang ako dito. Pinapanood silang magpatayan hanggang sa mamatay. Linchechi, gago ka. Papatayin kita. May iba pa ba? Saan ligtas dito? May matibay na bahay doon, maraming suplis ang mga tao. Ang dami, pero ayaw niya kaming tulungan, demonyo siya. Kamusta kaibigan sa bahay? Kami ang mga survivor ng dating talundaan at 25 unit. Ako si Zuli, ang commander, walang masamang balak. Naghahanap ng ibang survivors, nagtatayo ng pansamantalang shelter. Gusto namin makipag-ugnayan para mapalitan ng impormasyon. O kaya magsagawa ng kailangang trade ng supplies. Sa nakaraang buhay, may narinig nga ako tungkol sa kanya. Isang sundalo na hanggang sa huli nakatayo, maganda ang reputasyon. Pero sobrang prinsipyo, baka magdala ng maraming. Hindi kinakailangang problema at panganib. Hindi ka welcome, huwag pumasok. Hindi ka welcome, huwag pumasok. Umalis na, dalhin muna natin ang tao pabalik. Reaction time ng target A, 0.8 segundo. Kumpara sa ordinaryong zombie na 1.5 segundo. Sa ingay na ginawa ng drone ng mababa ang lipad. Unang beses na napansin ang malinaw na pagkakaiba ng individual. Maaaring unang senyales ng ebolusyon. Maaaring may kakayahan sa pangamoy at pagtukoy ng buhay. Pansinin. Suriin ang ventilasyon. Higpitan ang filter ng activated carbon. Palitan ang rubber seal. Itaas sa pinakamataas ang lahat ng ventilasyon palabas. Dagdagan ng 1-0 grupo sa perimeter. Sensor ng galaw at thermal probe. Mataas na performance compound bow, arrow, alloy short spear. Tactical backpack, first aid kit, rope, crowbar. Sasama rin ako. Sumunod ka, huwag lalayo ng 3 metro. Sundin ang utos. Ingat!
Nakakapagbigay din naman ako ng tulong, di ba? Hindi lang pabigat na kumakain. Lanan. Huwag kang aalis. Ginawa ko. Kuya Lincheche. Takbo. Sa likod. Gamot. Ikaw. Tigil. Iwan mo yan. Kaibigan. Maniwala ka man o hindi, kailangan nating mag-usap. May hindi kilalang grupo na nanghuhuli ng mga survivor, lalo na yung mga may kakaibang sintomas. Iba ang kailangan at layunin. Nasa harap na natin ang panganib. Kapag napag-isipan mo, gamitin mo ang frequency na ito para makipag-ugnayan. Naghuhuli ng espesyal na survivor. Parang narinig ko to sa nakaraang buhay. Tungkol sa isang misteryosong organisasyon na nanghuhuli ng mga may kapangyarihan. Para sa mga eksperimento. Pagkatapos ng isang oras, sa abandonadong gasolinahan 500 metro sa kanluran. Ikaw lang ang dapat pumunta. Hayaan mo akong pumunta, maaari akong magbigay ng takip. Manatili sa tinukoy kong snapping point. Walang utos, huwag gumalaw o magpakita. Nawala ang komunikasyon ng militar. Nagtayo kami ng pansamantalang kampo sa paaralan sa timog ng lungsod. Nagtanggap kami ng 47 katao. Kamakailan, may lumabas na grupo na nakaitim na uniforme. Tinawag namin silang Hishan. Mabilis kumilos, may magandang kagamitan. Espesyal silang nanghuhuli ng ilang survivor, tulad ng mga malakas o may kakaibang pag-ugali. Maaring isang pribadong armadong grupo o institusyon ng pananaliksik. Ano ang ginagawa nila sa mga hinuhuli nila? Hindi alam, ngunit hindi na nagpakita ang mga dinadala nila. Nakipaglaban kami sa kanila, nawalan kami ng 2 tao. Tumaas ang bilis ng ebolusyon at pagdama ng mga zombie. Preliminary data ito. Bukod dito, ang Hessian ay mahilig sa aktibidad sa gabi. Para mag-atake. Salamat, ito ang mapa ng mga puwersa sa paligid na iginuhit ng kampo. At mapa ng mga kilalang peligrosong lugar. Gusto mo bang pagsamahin? Matibay ang move mo. Mas malaki ang sansa nating mabuhay kung magsasama tayo. Mas malaki ang sansa ng kaligtasan. Hindi. Pwede ang pagbabahagi ng impormasyon. Limitadong tulungan kung kinakailangan, pero huwag nang pagsamahin. Sige, panatilihing bukas ang channel. Mag-ingat sa Hishan. Napakalakas ng kanilang kakayahan sa pagmanman. Hindi ko alam kung sino ang pinoprotektahan mo, pero kung sa tingin mo, may kahit kaunti siyang kakaiba, mas mabuting itago mo siya. Hishan, sa mga ito, ay may mas matalas na pang-amoy kaysa sa mga zombie. Kung sa tingin mo, may kahit kaunti siyang kakaiba, mas mabuting itago mo siya. Umalis na tayo. Linchech, alam kong nasa loob ka. Makinig ka sa akin. Si Lin Feng, hindi siya tao. Sinaktan niya ako, inabuso ako. Nabaliw lang ako noon. Pinilit niya ako. Pakiusap. Sa dating pagmamahalan natin, patawarin mo ako, papasukin mo ako. Pangako, magiging maayos ako. Magiging katulong ako. Kahit ano. Isipin mo kung ano ang ginawa niya sa akin. Kung ikaw ang naisalya sa bubong noon.
Ngayon, magluluha ka ba ng isang patak para sa kanya? Linchech, may alam akong sikreto. Yung mga nanghuli, alam ko, may base sila malapit dito. Isang base. Gamitin ko itong impormasyon para makapasok. Para lang sa ligtasan ko, kung hindi, kahit mamatay ako. Hindi ko sasabihin ang balitang ito. Sabihin mo. Sa lumang industrial area sa Kanluran, sa abandoned warehouse ng Third Textile Factory. Narinig ko nung nahuli nila ako. Doon ang isa nilang temporary transfer point. May mga gwardiya. Hindi ko alam ang iba. Totoo ang address na yun. Papasukin mo ako. Pwede ka nang umalis. Lumapit ka pa, mamamatay ka. Lincheche, mabuti ka, ang galing mo. Hindi magbabago ang plano. Ako ang magpapagulo sa harap. Para maakit ang atensyon. Ayo, sa sirang ventilation duct sa silangan. Pasok para magmanman. Kung may kalaban, unahin ang pagligtas. Pagkatapos ng kalahating oras, anuman ang mangyari, magkita tayo dito para umalis. Sumunod ka sa akin, huwag kang gagalaw. Huwag mong gamitin ang kakayahan mo. Pangsekswal na pagpapalakas ng pangunahing ebolusyon. Tulungan mo ako. Tara, sumunod tayo. Zuli, naharang sa silangan, dito ka umalis. Dalhin mo siya, makipagkita kay Zuli, ngayon din. Hindi. Lumabas ka na, utos ito, gusto mo ba tayong lahat? Mamatay dito. Lincheche, dito ka. Tara. Sino ang nag-utos sa'yo na bumalik? Alam mo ba na muntik ka nang? Pinapauwi kita. Bakit ka bumalik? Akala mo ba nagsushooting ka ng pelikula ng bayani? Alam mo ba, kung mahuli ka nila o mamatay ka, mawawalan ng saysay ang lahat ng pinaghirapan ko. Alam kong delikado. Pero hindi ko kayang iwanan kang mag-isa doon. Hindi ko kaya, ayaw kong mawalan muli ng importante sa buhay ko. Mali nga ang pagsuway niya sa utos. Pero sa sitwasyon noon, kung wala ang mga putok ni Tsiamo na nakapukaw, ng atensyon at nagkalituhan, mahirap ka ring makaalis. Iniligtas ka niya, kumalma ka. Malaki ang nawala kay Heishan. Nakita rin namin ang mga bagay na hindi dapat namin makita. Hindi na rin ligtas dito.
Kailangan nating lumipat bago mag-umaga. Ako. Walang susunod. Mas mahalaga ang buhay mo kaysa sa akin. Huwag mo nang ipagsapalaran. Walang balita mula kay Team Leader Esaw nitong mga araw. Itinaas ko na ang antas ng automated defense ng villa. Hindi sila umaatras. Sinusuri ang pinsala o baka. Nag-a-assemble ng mas profesional na puwersa. Ang kakayahan mo ay ang ultimate secret na dapat hindi talaga maibunyad. Tandaan, sa harap ng sinumang iba, kahit gaano kagrabe ang sitwasyon. Basta nandito ako, huwag mong gagamitin, huwag talaga. Maliban kung may malinaw na pahintulot ako, naiintindihan mo? Naiintindihan ko, hindi ko nagagawin kahit mamatay ako. Ang ganda-ganda. Dalisay, matatag, at kontrolado ang buhay na enerhiya. Parang regalo ng Diyos. At ikaw, laging nauna. Mr. Propeta na nakakapaghula at umiiwas sa panganib, muling isinilang. Superpower o kaya'y natirang bagay mula sa oras at espasyo. Nakakatuwang kombinasyon. Talagang pinakamahalagang material sa eksperimento. Ay lock sila. Itaas ang priority ng dalawang ito sa pinakamataas. Sabihin sa lahat ng action, itigil ang lahat ng low-value na pag-aesto. Sa susunod na operasyon, kailangan ko ng buhay, buo at walang pinsala. Malinaw ang kamalayan, si Doktor. Simulan na. Ang binubuhos mo ay ang iyong lakas ng buhay. Huwag gagamitin maliban na lang kung nasa bingit ng kamatayan. Kuya Lincheche. Kung kunwari lang naman sakali. Mahuli talaga ako sa kanila. Huwag kang susunod para iligtas ako. Ano ang ibig mong sabihin? Huwag ka nang pumunta, napakadelikado, hindi sulit. Linchechi, dumami na ang mga zombie, napakarami. Daang-daan na, may gumagalaw sa loob, mabilis. Kailangan namin ng suporta. Tibayan mo, malapit na ako. Pain o pagkakataon, pero delikado. Hindi. Siamo.
Gusto ni Lin Chechi ang iyong tagapagpagaling. Bukas ng tanghali, mag-isa ka sa dating lugar ng Re-Education Center sa hilaga ng lungsod. Ipalit mo ang sarili mo sa kanya. Lin Chechi, kumalma ka. Hindi mo siya maliligtas sa ganyan. Kunin ang lahat ng ulat ng saksi. Subaybayan ang posibleng ruta ng sasakyan. Mga kamakailang aktibidad sa mga bodega. Ito ang dating pasilidad ng Gaia Biotech. At Research Center, bago ang katapusan, may gather at mga pasilidad sa ilalim ng lupa. Madaling ipagtanggol, mahirap atakihin. At bago ang katapusan, may bali-balita ang Gaia. Tungkol sa mataas na peligrong pananaliksik sa buhay, may mga nakastanbi na advanced laboratorio. Kailangan mo ng plano, kailangan mo ng tao. Hindi ito pakikipagtulungan, pupunta ako para pumatay. Kukunin ko siya pabalik. Sumusunod kayo sa akin, hindi sa pilitan, pero huwag kayong makialam. Bazooka at C4, wala sa kampo ko. Alam mo lang sa git. Sa lumang armory sa kanluran ng lungsod, ikalawang palapag sa ilalim, may hindi nakatalang inventaryo. Pero may konting mga zombie at mga daga na nagmuti. Sa pangatlong emergency shelter sa East Suburb Battle Road. May mga engineering explosives, 3 buwan bago ang katapusan isinara. Kakaunti lang ang nakakaalam. Kuya Lin, paano mo alam ng ganyang detalye? Pupunta o hindi? Isama mo ang pinakamagaling sa kampo. Ayon sa plano, aalis tayo sa madaling araw, ako ang pangunguna. May malaking thermal reaction sa ilalim, matatag ang supply ng kuryente. Profesional ang depensa. Pinto sa harapan ay panlilin lang, pinakamahigpit ang seguridad. I-grupo, si Zuli, may dala 5 tao. Sa harap gagamit rocket launcher at pasabog magpapanggap na atake. Gagawa ng malaking ingay, akit ng mga gwardiya at automated na armas. I-grupo, ako, si Ali at 6 pang iba. Sa likod, dadaan sa lumang daanan ng kargamento. Sa plano, nakakonekta ito sa warehouse area sa ilalim. Konti lang gwardiya, pagpasok sa loob, hati sa 2 grupo. Isang grupo, gagawa ng gulo ang isa pa. Diretso sa laboratorio, magkita sa control room. Sa gitna ng plano, doon tayo magkikita. Tandaan, pangunahing target natin, hanapin si Xiamo. Pangalawa, kumuha ng data at sirain ang pasilidad. Huwag masyadong makipag-away. Maligayang pagdating, Ginoong Linchi. Matagal na kitang hinihintay.
Hindi ito bigla ang atake, ito ay bitag na inihanda ng matagal. Huwag kang mag-alala. Ayaw kitang saktan, 2 tao lang ang kailangan ko. Si Binibining Chiamo at si Ginoong Linchechi, o masasabi nating, isang kamanghamanghang individual na may kakayahang manghula, sumuko ka na. Makipagtulungan sa aking pananaliksik. Lahat ng iba, ligtas na alis, paglaban. Gagawin lang kayong eksperimento. Pananaliksik. Tingnan mo, Ginoong Linchech. Tingnan mo ang monitor. Napakagandang kakayahan, panghimala. Ang kanyang mga selula, ang kanyang buhay, iyon ang source. Sumali ka sa amin, ibabahagi ko sa iyo ang kapangyarihang ito. Maging leader ka ng pananaliksik, magamit mo siya. Magkasama tayong hahawak sa pinto ng immortalidad. Pipilitin sirain, hindi pwede, hindi alam ang istruktura, pagbubuksan ng puwersa. Baka masaktan si Xiamo sa loob. O mag-trigger ng self-destruct, madumihan ang nutrient fluid. Kaya pala ang virus, hindi natural na sakuna. Galing pala ito sa isang baliw na wala ng kontrol na. Eksperimento sa ebolusyon ng tao. Si Chen, isa lang siyang masyadong baliw na tagalinis. Sa ilalim ng malaking ark. At tagapanaliksik. Ang tigas ng ulo mong daga. Sayang, hindi mo siya maliligtas. Tingnan, kinukuha ng mga tubo. Ang pinakadalisay niyang buhay, para gawin. Ang pinakadakilang purifikasyon ng source, magkakaroon ng halaga ang kanyang buhay. Impossible ito. Dapat humina siya sa pagkuha ng buhay. Ang reaksyon ng enerhiya. Buksan.
Siamo. Linchech. Tinamaan sa dibdib, dumudugo ng tuloy-tuloy pero may mahinang pulso pa rin. Kontrolin siya. Gamitin ang pinakamagandang gamot. Huwag siyang mamatay. Marami siyang impormasyon sa utak na kailangan natin. Matulog ka, tapos na ang lahat. Bahagi ng core database, kahit na nahack, pero maraming encrypted files ang hindi pa mabasa. Pero ang mga na-decrypt na piraso ay sapat ng nakakagulat. Original virus Genma. Malinaw ang marka ng human editing, theory of awakening special abilities. At sa experimental data, binanggit ang acids, abnormal activation ng pineal gland sa utak, external manifestation ng life energy essence. Si ER Chen ay tagapagpatupad lang. Ang ARC ang nasa likod. Virus, apocalypse, special abilities, paghuli. Lahat parte ng plano nila. Hindi na tayo pwedeng manatili dito. Malakas ang ingay ng labanan. Nahayag na ang lokasyon, baka magpadala agad ang ARC ng tao. O automatic na paglilinis. Lahat ng pwedeng dalhin. Weapon research data at encrypted hard drives dalhin sa kuta. Ang hindi madala pasabugin. Tungkol kay Irchen. Gamitan ng pinakamalakas na pampakalma, ihiwalay at ikulong ng palihim. Siya lang ang paraan natin para malaman ng ARC. Dalhin siya pabalik, hindi lang isang tao. Ibig sabihin, kailangan nating humawak ng mas maraming responsibilidad sa hinaharap. Daanan ang mas madilim na kadiliman, bantayan ang muling nahanap na maliit na liwanag. Hanggang sa huli. Linisin, huwag mag-akit ng maraming zombie. Kailangan niya ng panahon para mapagaling. Dahil malaki ang naging epekto sa katawan at isip niya. Linchechi, meron na tayong ligtas na base, sapat na pagkain at armas. Kahit na ilang advanced na teknolohiya at impormasyon. At halos 20 mapagkakatiwala ang kasama. Sa labas ng mundo, araw-araw may naghihirap. Kaya, gusto kong gawing sentro ang kuta mo. Magtayo na mas malaking. Totoong survivor base, may sistema. Malinaw ang trabaho, kayang magtanggol, gumawa, at makapag-accommodate na mas maraming inosenteng tao. Hindi lang para mabuhay, kundi pa magtayo ng ilang patakaran, labanan ang apokalipse, at mga anino tulad ng ARC. Ang pagtatayo ng base ay nangangahulugan ng responsibilidad, panganib, pamamahala, paglantad, at kumpara sa pag-isa ko sa nakaraang buhay o noong una sa buhay na ito. Ang pagtatayo ng Villa Fortress ay para sa paghihiganti lang. At sa orihinal na layunin ng pag-ingat sa sarili. Salungat. Sa nakaraang buhay, galit lamang at pagnanasa na mabuhay mag-isa ang aking dala. Sa kasalukuyan, nawala na ang galit. Ngunit hindi inaasahang nakabawi ako ng buhay. At dala-dala ko rin ang lubos na tiwala at sakripisyo ng babaeng ito. Hindi na ako nag-isang tagapaghiganti. Ang pag-asa ni Siamo. Ang pagsunod ni Nazuli. Ang mapagpasalamat na ni Ali, at maging ang mga naligtas na nalilito mula sa laboratorio. Lahat ay naging mabigat na alalahanin. Pwedeng magtayo ng base, pero may 3 kondisyon. Una, ako ang may huling pasya at kapangyarihan sa pag-uutos. Lalo na sa mga usapin ng kaligtasan at depensa. Pangalawa, kaligtasan ang pinakamataas na prinsipyo. Lahat ng aksyon ay dapat na may kaligtasan bilang batayan. Pangatlo, mahigpit na pagsusuri sa mga tatanggapin. Mas mabuting kulang kaysa marami. Ang lalabag ay palalayasin, ang malubha ay papatayin. Sang-ayon, kung wala ka, hindi namin masasakop ang laboratorio. At hindi rin makukuha ang mga yamang ito. Kailangan ng bese ng utak at gulugod tulad mo. Ako at ang mga kasama ko ang iyong pinakamaasahang bisig. Hindi ito paraiso, kundi kuta sa gitna ng katapusan. Ang mga tuntunin ay bakal na batas. Sumunod at magsikap ng buong puso at mabubuhay ka. Kung hindi, maraming lugar sa labas.
Huwag mag-agawan. Sa sinumang makakarinig, nakubkob ang kampo, humihingi ng tulong. Mga nasa likod ng bagong pader sa silangan, makinig kayo. Sumali kayo sa aming Blood Wolf Gang o hintayin ninyong madurog. Si Gaia ay isang selula lamang. Maami pang mga produktong inalagaan tulad ko. Nakakalat sa buong mundo. Ang nais ng ARC ay pagkasira. Pagpili, paglikha ng bagong anyo ng buhay. At pag-alis ng basura ng lumang mundo. Sa ibabaw ng mga guho ng katapusan, ang anino ng ARC ay sumasaklaw sa lahat. Ang lupaing ito ay isa lamang niyang laboratorio. Hindi mahuhulaan ang mga hukbo ng patay. Darating din ang panahong abot sa atin. Ang mga grupo tulad ng Blood Wolf Gang ay hahanap din sa atin. Napakatingkad natin. Hindi tayo makakapagtago. Noon, wala tayong pagpipilian. Ngayon, may baril tayo, may tao, may peder. Patuloy bang palakasin ang nag-iisang lungsod, manatili sa isang sulok? Maghintay sa sakuna o samantalahin bago pa dumating ang hukbo ng patay? Pagsamahin o puksain ng mga banta sa paligid tulad ng Blood Wolf Gang. Suriin ang mga lihim ng ARC at maghanap ng mas maraming espasyo para mabuhay ang nag-iisang lungsod. Ang bawat hakbang sa dalawang ito ay may panganib. Huwag mo nang isipin. Ano man ang iyong huling pasya kung saan ka pupunta. Ano ang gagawin, depensa o atake, alyansa o pagpuksa. Kasama kita sa lahat, huwag mo akong iiwan ngayon. Si Ali ang magiging responsable, manatili si Zully para tumulong. Palakasin ang pader, tipunin ang mga supply at sanayin ang mga milisya. Maghanda para sa pagdating ng mga hukbo ng mga zombie. Kasama ko si Zully. Sa ilang sandali bago umalis, si Xiamo kasama ang 5 miyembro ng kanyang kupunan. Magmamaneho ng armored vehicle para magmanman. Ang layunin ay malaman ang galaw ng mga zombie, makipag-ugnayan sa mga kalapit na grupo. Kabilang ang pagpapadala ng signa ng paghingi ng tulong at pagkolekta ng impormasyon tungkol sa ARC. Naiintindihan ko, pagdating ko sa unang punto ng pagmamanman, may dalang ilang tao para bumalik at protektahan ang lungsod. Ang lungsod ay ang buhay natin. Sumunod ka sa akin, ang buhay mo ang una sa lahat. Ang butas sa bantayang tor sa timog silangan, kailangan iayos ang anggulo. Ang bagong result ng pangkat ng mga aso, ang sakop ng kanilang paglalakbay. Hindi dapat lumagpas ng 5 kilometro. Ang kulungan ni Chen. 3 beses sa isang araw na suriin at itala ang lahat ng kanyang bulong. Ang inventaryo ng gamot sa istasyon ng medikal, lingguhang tseke. Ito, ipinagkakatiwala ko sa inyo. Ingatan ninyo ang ating tahanan. Babalik tayo, di ba? Tutulungan ba? Baka ma-expose tayo at maantala ang biyahe. Linisin ang mga zombie, mabilis at malinis, walang pakikisalamuha o bakas.
Sa kanluran, mga 2 araw, naroon ang lungsod ng nag-isa. Ako si Lincheche. Sabihin ang pangalan ko para makapasok pero walang garantiya sa kaligtasan. Ang ARC, magsisimula na ang ikatlong yugto ng pagpili. Handa, tumangga. Isang katamtamang laki ng hukbo ng mga zombie, mga 300. May 5 nag-evolve. Ayon sa plano, gamitin ang mga patibong at sunod-sunod na apoy para ubusin. 7 kapatid ang nasugatan, walang panganib sa buhay. Ang mga supply, nasa loob ng budget. Nahuli namin ang isang naka-encrypt na broadcast. Malamang may kinalaman sa ARC. Ano pa ang hinihintay natin? Kailangan nating umatake agad, alamin ang kalakasan ng kalaban. Hindi ako sang-ayon. Ang lungsod na nag-isa ay hindi pa matatag. Hindi dapat lumayo, dapat magtayo na malalim na lungga. Mag-ipon na maaming pagkain, siguraduhin muna ang sariling kaligtasan. Ang lungsod na nag-isa ay ang tahanan natin, ang buhay natin. Ito ang lugar kung saan makakabuhay ang mga taong ito sa ating likuran. Kailangan itong panatilihin at maging mas matibay. Ngunit ang arka at ang katotohanan ng apokalipse na ito ay ang pagtatago sa likod ng pader at pagpapanggap na walang panganib. Iwan lamang tayo na palaging nasa depensiba. Paghahati, paglilinis, hindi iyon maganda ang tunog. May malaking aktibidad ang arka sa Hilaga. At maaaring mayroon pa itong isang mahalagang outpost doon. Ang nasirang super metropolis na guho sa Hilaga ay kilalang lugar ng kamatayan. Ang bilang ng mga zombie ay maaaring umabot ng milyong. Ang impluensya at plano ng arka ay higit na malalim kaysa sa sinabi ni E. Chen. At mas malawak. Gusto ko lang malaman kung aksidenteng nailabas ba ang broadcast na ito. O isa pa itong pain ang Hilaga. Baka ito ang lugar para mabunyag ang katotohanan ng apokalipse at kontrahin ang arka. Ngunit kasabay nito, isa rin itong mas malaking bitag na lalamunin ang lahat. Unahin natin ang nakatakdang gawain ng pagmamanman. Ngunit itatala natin ang koordinat na ito, baka kailangan natin baguhin ang ating plano ng ruta. Mukhang magaling ang ginawa nila, Ali. Kapag bumagsak na ang patalim sa iyong leg, wala ka ng pagkakataong lumaban. Zuli, simula ngayon. Ikaw ang leader ng nag-isang lungsod na namamahala sa lahat ng pagtatanggol. Ang pagpapaunlad at internal na gawain ay tutulungan ni Ali. Ang inyong misyon ay gawin ang lugar na ito na tunay na tanggulan. Mag-akit ng mas maraming mapagkakatiwalaang tao at bumuo ng sistemang nakapagbibigay ng sariling pangangailangan. Ako ay mamumuno ng isang maliit na pangkat at pupunta sa Hilaga sa tamang araw. Para magmamanman sa koordinat na yon, hindi ito pagpapakamatay, kundi para makuha natin ang impormasyong kailangan natin para mabuhay. Huwag mag-alala, habang nandito ako, nandito ang lungsod, hihintay ka namin dito, Lingji. Takot ka ba? Habang nandito ka, hindi ako matatakot.